good day. So ito na yung pinatanim namin na kalamansi nung nakaraan. So ayan na, ganito na sila kalalaki ngayon. Ito na. Yan. Kailangang sprayhan pala. May mga tama yung dahon. Ayan, so malalaki na siya. Actually ilang months pa lang ito, biglang tumubo ng maganda, mas malaki. So ganito kapag medyo naaalagaan ng maayos yung mga puno. May mga naiwan lang na bansot tulad nito, alanganin ang laki. Ayan, dami ng bunga ito. So sabay-sabay siya, pero may mga naiwan na medyo nabansot siya, pero magsasabay-sabay ang laki niya. So actually kailan lang yung last na video natin ay pinakita ko sa inyo. Ito yung time na tinataniman pa lang, parang 6 months ago pa lang. Ito na siya ngayon. Wala pa 6 months. Nung pinalinis natin, pinaputol ko yung mga puno ng niyog. Ito, kasi yung puno ng niyog halos hindi namin mapakinabangan dito. Pag tinamaan ng bagyo, wala nang gaano pakinabang. So hindi katulad ng kalamansi. Ang kalamansi, tuloy-tuloy ang bunga niya, no? Katulad ngayon, no? Ang daming bunga. So ito yung mga ganito, yung sabi namin hindi pa talaga namin dapat pinapatuloy yan kasi nababansot yung puno. Kaya halos ang problema hindi naaagad yung pagtatanggal ng mga bunga. Kaya ayan, lumalaki siya. Lagi siyang bumubulaklak. Ayan, so ito yung meron kaming isang tanim pa pala doon sa kabila na kulang-kulang 2 hektarya yon na kalamansi din. So yun yung mga bagong patanim namin. Yung mga dating pinatanim namin nandun sa kabila. Ito yan, oh. Yun, pupunta tayo, pasyalan natin ulit. So ito na yung nauna naming ipinatanim. Ayan, so yung mga dating puno na nakatanim dito, pinalinisan na lang namin yan, oh. Ganyan nakalalaki yan. So ayan, oh. So malalaki na. Tuloy-tuloy na rin ang pamumunga niya. Although hindi namin siya talaga pinupwersang pabungahin para hindi mabansot ang mga puno. So may mga naiwan na medyo maliliit katulad nito. Ayan. So ito yung mga hinulip namin or siningit na puno para do sa mga namatay. Kaya medyo late ang laki. Ayan. So na late siya. Ayan. So ito na siya. Malalaki na. So iikot tayo doon sa dulo. Pero actually sinalitan to ng mga tanim na kalabasa. Ayan, oh. So kalabasa itong nakatanim dito. Para samantala napapakinabangan pa rin yung lupa. So ang bibilis lumaki niya. So nung nakaraan na gumawa tayo ng video. Yan, yung tinanim natin halos kapantay ko pa lang ang laki nito. Ayan. So ngayon mas matangkad na sa akin ito yung mga puno. Ayan. So nung nakaraan na nag-video tayo dito, ang size nung kalamansi natin halos hanggang balikat ko pala ngayon, no? Tingnan nyo yung itinaas niya. Malaki na. Then yung pabuka, para pabuka yung suloy ng mga sanga niya, para kasi pagka ganyan mas maraming na-harvest na bunga. So may mga, yun nga lang, may mga naiwan ang laki tulad yan kasi ito yung mga nahuli na doon sa mga namatay na pinapalitan namin ng puno. Ayun, oh, katulad nitong isa na to. Yan. Sobrang dami ng bulaklak, pero hindi ko sure kung makaka-recover. So, ang dami ng bulaklak. Pagka ganito yung puno na, pinasisingitan na namin ng panibagong tanim ulit. Pero titingnan na lang to kung makaka-recover para makahabol din sa laki. Ayun, oh, nanilaw siya na po sobrang dami ng ibinulaklak ko. So may mga ganito talaga na nangyayari. So i-sprayhan na lang ito ng insecticide kasi may mga yan, may insekto na
tumatama para makahabol ng laki. Ayan, so pupunta tayo doon. So go na go si Commander. Oh, 'di ba mas malaki na sa iyo yung tanim natin na kalamansi ngayon? Oh, ayan. So malaki na ang itinangkad niya. Ayun. So ito yung katabi namin. So sa pinsan ko rin may-ari nito. Ang dami luwang ng kamatis. Kamatis ano. So papasilip ko lang sa inyo. Oo nga. Sili at saka ano, salita na. Kamatis. Yan o, tingnan yung bunga ng kamatis. Napakarami. Yan. Ayun. So, pinsan ko yung nagtatanim nito. So, sanay na sila sa ganitong trabaho. Sili, kamatis, talong. Pinaghalo-halo na nila dito. Ayan. So, medyo matrabaho din nga lang. Ayan. So, ito. Hindi naman kasi tayo talaga nakapokus pa dito sa pagpa-farming. So ang ginawa natin talaga kalamansi lang. Hindi nga, may mga isiningit na ito yung kalabasa. Ito sa dulo talong. So ito naman para sila yung naglilinis ng mga puno, and medyo nakakales tayo sa maintenance dahil sila nagmi-maintenance dito. Ang pakinabang nila ay yung mga itinatanim nila na kalabasa. Ayun. So ito na siya. Yung kaluangan na yan. So hindi po na namin pinatanggal yung mga damo dahil masyadong nag-init dito ngayon sa amin. Ayan. So makikita nyo medyo malago ang damo para hindi gaanong matuyo ang lupa. So siguro pag medyo nag-uulan na, tatanggalin na namin itong mga damo dito. Ayan. Ayun. So ito yung farm ng aking pinsan dito sa kabilang side. Yan. So ito naman, ito yung mga kalamansi natin. Ang luang pala nito ay nasa 2.5 hectares to. Puro kalamansi. Then doon sa kabila, yung pinataniman namin doon ay nasa 2 hectares yan. Yun. So ayan. Ito yung ginagawa namin dito. Sinamantala na namin. So hindi kasi, ito kasi yung problema natin kapag like technician tayo. So hindi natin pwedeng iasa lang doon sa trabaho natin, pagiging technician, pagiging dealer ng aircon. So may panahon kasi na talagang mahina or hindi natin alam yung panahon na biglang babagsak yung negosyo natin. So kaya ang ginawa namin dito, unti-unti kino-convert namin sa pagpa-farm. Kaya medyo malilito siguro kayo doon sa aming mga binablog. Meron kaming inilalabas na tungkol sa mga pagre-repair, TV, lahat ng appliances, and then meron tayo sinisingit na paggagawa ng kubo ngayon, pagpa-farming. So yun kasi parang gusto lang na ipakita sa inyo yung trabaho kasi natin, hindi yan permanente. So dapat may mga option tayo na dapat gawin tulad nito. So medyo alam natin na medyo mahina na yung trabaho, kaya dapat may aasahan tayo na pagdating ng time na hindi natin pwedeng iasa lang doon sa pagiging technician natin. So mahirap, kaya eto na, nagpatanim na tayo ng mga kalamansi para meron tayong aasahan pagdating ng time. So ito mga wala na 1 taon is kahit pa paano napapakinabangan na to kasi napipitas na yung mga bunga. Pero syempre hindi ganun kalaki pa ang harvest dahil pinapaagad namin yung bunga para hindi mabansot yung ibang puno. Pero yung ibang malalaking puno na katulad niyang malalaki na yan, so tuloy-tuloy yan na pinabubunga namin. Yan. So ito, so pasilip ko rin lang sa inyo yung farm ng aking pinsan. Tingnan nyo itong mga tanim niya. Yan. Ganito ang ginawa nila dito. Ito katabing lupa namin ito. Yan. So tingnan nyo yung mga bunga ng tanim niya. Kamatis. Dami. Talong. So assorted ng kamatis, talong. May sili ano? Ayun. So ginawa niya. May talong, may kamatis, alitan eh. May pagitan ng talong. So kumpleto na no.
Ayan oh, mga bunga ng talong, ang dami. Kamatis. So dito naman pagkadating kasi sa paglupa, importante lang masipag ka. And syempre aaralin din kung paano. Ako hindi pa ako ganong sanay sa mga ganito, pero inaaral natin paunti-unti. Ayan, para matutunan din natin. So lilipat tayo doon sa kabila, yung pinataniman din namin ng kalamansi pa. Doon yan sa ano, yung bagong patanim natin. Kaya medyo maliliit pa yon. Mga ilang nagit isang buwan pa lang yata na natataniman yan. O 2 months pala na nataniman. Ayan, tara. Yun. So ito yung isang part ng lupa ng magulang namin. Ayan, so may sapa dito. Ayan. So dito naligo yung mga bata kanina. Yun. Baba tayo. Yung tubig dito, ano to? Bukal. Galing doon sa dulo. Yan, pupunta tayo doon sa pinagpataniman namin ng kalamansi sa dulo. Yan, tara. So ayan na. So itong part nito, yung sa pinataniman ko, pinalagyan ko na ng bakod kasi yung mga alagang baka ng tatay para hindi makapasok dito sa mga bagong tanim. Ayan, so ito na yan. Tatawid lang tayo. Masot ka ba dito? Buti na lang sexy ako. Oh, kasya ka dyan. Pasok. Ayan, so ito yung bagong pinataniman namin. Yung mga dating puno tulad nito, ayan, pinalinisan na lang namin. Yan, wala na siyang mga kaliskis dalag at saka dapo kung tawagin namin dito. So malinis na, then yumabong na ng maganda yung puno. Then ito na yung mga bagong tanim. Ayan. So nung nakaraan na nag-video tayo dito, wala pa siyang tanim, pinatanggal ko pa lang yung mga puno ng lansones at saka rambutan at saka yung mga nyog. So ito yung mga dating puno, so pinadagdagan na lang namin. Hindi na namin tinanggal yung mga lumang puno dito. So dinoblehan na lang. So hanggang doon yan sa pinaka dulo na yan. So mahigit, pumapatak na mahigit 2 hektarya to. Lahat na nataniman. Tapos ito yung nagki-caretaker dito, ang ginawa nila, tinaniman din nila ng mga talong. Ayan, sabi ko sige, okay lang naman na mataniman ng talong ito habang pinalalaki yung mga bagong puno ng kalamansi. Yan, maganda na, bumuka na pala ulit. Ayan, so ito yung mga bagong tanim na kalamansi. So kailangan pang ma-sprayhan siguro para bumuka ng maayos. Yun. So ito, actually na sinukat yung kabuuan ng lupa. Ito yung pegere na to, sakop namin hanggang doon sa kabilang yon. So inaayos pa namin yung pagpapabakod dito. And siyempre yung kabilang part ay kailangan namin kausapin yung may-ari muna na nasakop namin ito. Tapos yung nakita nyo kanina na sapa doon, actually ito yan yung yan yung sapa. Ito yan, hanggang doon yan sa dulo. Dito nag-umpisa yan sa pinakapuno na to na sakop namin. So dito, ito yung na-assign sa akin na binigay ng magulang namin. Ayan, dito sa part na yan. Dito, yung pinakapuno nung ilog na yon na bukal, nandito yan sa part ko napunta. Yan, so ako kasi yung napunta dito sa pinakadulo. Hanggang doon yan sa kabila na yon. Yun. Nandun ang boundary nito. Kaya lang palayan na siya. Ang pwedeng itanim is ayan, palay. Kaya lang wala naman nag-aasikaso. So halos nasa 1 hektarya pa yata to. Sa kabila na yan. Ayan, ano, uwi na tayo. Mainit na. Ayan. So yan, pinasilip lang namin sa inyo.
So hanggang dito na lang muna yung video natin. So pinasilip ko lang, siguro sunod na video natin kapag ka medyo malalaki na ulit yung mga puno na nakatanim dito. Ayan, so tara na. Okay. Maganda yung talong bigla, oh.